Ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pakinggan po natin itong si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang vlog sa Facebook patungkol po sa usaping ekonomiya at itong mga taxes, no, na ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos. Sapat pa ba ang mga ginagawa ng administrasyong Marcos? Tama pa ba? Itong pag-handle nila dito sa dinadaanang crisis ng Pilipinas, tama pa ba ang pamamalakad ni Bongbong Marcos? Eto, punta na tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Ito, tama pa ba itong ginagawa ng administrasyong Marcos sa crisis na ito? Ito, panoorin natin itong si Attorney Vic. Tax-free na sahod o tax-free ang sahod at blow bagets. Alam ko pong maraming naghahanda. Unahin ko muna siguro para public service muna tayo sa kapakanan ng mga babiyahe, kung di man po nakalarga na, yung aalis pa lang o kaya ay yung bukas po na may nagpaplanong aalis. Blow bagets, ito pong blow bagets, ito po yung pinaiksi at ginawang catchy na paalaala o reminder sa lahat po ng babiyahe. Sa isahin po natin para po ang layunin po nito ay yung safety ninyo at yung safety ng mga makakasabay ninyo sa lansangan, makaiwas po tayo sa disgrasya ngayong Holy Week. Blow bagets, yung biho muna, yung mga babiyahe, blow bagets, yung B, yung battery. I-check po ninyo yung baterya ng inyong mga sasakyan na makatiyak tayo na hindi papalya yung inyong sasakyan sa inyong pagbabiyahe. Para Ito, mga tips ito ni Attorney Vic sa panahon ng crisis. po maiwasan yung inconvenience. Yung L, yung lights. Kinakailangan po yung headlights, yung taillights, yung brake, at yung signal lights dapat po gumagana. Hindi rin ito yung may pundido para po uli sa inyong kaligtasan. Yung O, oil. Na kailangan siguraduhin na yung quality ng inyong oil malinis pa ho yung ginagamit ng inyong sasakyan at yung level o yung antas, yung sukat ng langis tama lamang, kundi ho hihinto po kayo ng inyong sasakyan sa daan, titirik yan. Yung water, syempre yung radiator, dagdag nyo na rin yung water ninyo at ng mga pasahero ninyo sapagkat napakainit ho ngayon talaga, magdala na rin ng tubig hindi lamang para sa inyong radiator o yung sakulant ng inyong sasakyan, kundi pati sa inyo. Hindi po kayo ma-dehydrate. Yung B again ng blow bagets, yung brakes. Yung brakes, kung medyo lumulusot na po iyan, binobomba nyo na para huminto yung inyong sasakyan o para kumagat yung preno, wag nyo na hong magbakasakali, wag na po. Pag binobomba nyo na yung inyong preno, ibig sabihin may diferensya na ho yan. Wag nyo nang gamitin, wag nyo nang isapalaran at hindi lang ho yung inyong kaligtasan. Ulitin ko, yung inyong masasalubong sa daan, yung mga pedestrian, yung mga tumatawid, yung mga kasama ninyong bumabiyahe, yung brakes, napakahalaga po niyan. Public service ho muna tayo. Yung air, check din ninyo yung hangin ng inyong mga gulong. Tingnan ninyo na sapat yung hangin dahil po hindi lamang para hindi kayo ma-flat. Pag hindi po sapat yung hangin ng inyong gulong, double time po yung pagkain niya ng pagsunog niya ng gasolina o krudo. So imbis na makatipid ho kayo, magdodoble ho yung konsumo ninyo ng gasolina o kaya ho ng krudo. At syempre, pagkatapos po ng air ay yung gas o yung fuel, which incidentally, nagtaas na naman po yung presyo ng diesel ng mga 12 pesos. Ang gasolina ho ay 250. Ang average niyan, ang kerosene ay 2 piso. This is as of yesterday, March 31, nagtaas na naman. So, check po ninyo kung kayang mag-full tank, i-full tank na ninyo o hindi naman, just be mindful o yung inyo pong sukatan ng inyong gasolina or krudo, baka mawala naman kayo ng gasolina. And yung sa blow bagets, yung E po dyan, yung engine. Check po ninyo yung engine. Dapat yan, nasa kondisyon Kung hindi, mai-inconvenience rin ho kayo. At sayang naman yung pagkakataon na makauwi sa probinsya o makapagbakasyon o kaya ay basta't kasama lang ang pamilya makapasyal. And mahalaga din yung letter T ng blow bagets, yung tires. Yung tires, yung gulong. Siguraduhin ho ninyo na nasa maayos na kondisyon yan, kundi baka sumabog. Pag sumabog yan, habang naka-high speed kayo, baka ma-aksidente ho kayo o kaya maka-aksidente kayo. Either way, hindi po natin ninanais iyon. And finally, yung blow bagets, yung letter S, yung inyong sarili. Self, yung sarili po ninyo. Mahalaga na kung kondisyon na po yung sasakyan ninyo, kinakailangan yung mga magmamaneho. Dapat yan ay kondisyon din ho kayo.
dapat kondisyon din yung mga nagmamaneho. Kung kayo inaantok o kaya masama ang pakiramdam, wag ho ninyong pilitin. Kung halimbawa ngayon po yung inyong lakad ngayong gabi, babiyahe kayo. Kung nakakaramdam ng hindi mabuti sa katawan, inaantok ho kayo, wag ho ninyong ituloy. Anyway, kung naka-private car naman po kayo o nakapagrenta kayo ng sasakyan, oras naman ho ninyo ang masusunod. Pagpaliban ninyo, magpahinga at siguraduhin na tip-top shape, hindi lang inyong sasakyan, kung hindi yung inyong sarili, bago po ninyo patakbuhin yung engine o yung makina o yung inyong sasakyan na makaiwas po tayo sa disgrasya. Pinakamahalaga, ang buhay po ng bawat isa sapagkat pag tayo po yung reckless, pag may nangyari, wag naman ay hindi po napapalitan ang buhay ng tao. Yan po yung blow bagets na pre-trip safety inspection for vehicles, and this is just not a pre-trip safety inspection for vehicles, kung hindi pre-trip safety inspection for yourself. Pag wala sa kondisyon ng sasakyan, wag tumuloy. Pag wala sa kondisyon yung magmamaneho, ipagpaliban. Ngayon, marami po nagsasabi kanina habang nagpe-prepare po tayo ng ating live today, yung blow bagets, Attorney Vic, pang mga ano na lang yan yung mga petrol na sasakyan, yung mga gumagamit pa ng makina, EV na ngayon. Hindi ito pong blow bagets na paalaala, applicable din po pa rin ito kahit na sa mga electric vehicle or hybrid vehicle. Again, just to put a context on how blow bagets is relevant to electric vehicles or hybrid vehicles, let me just give you a rundown again of blow bagets, this time for electric vehicles. Of course, yung blow bagets sa EV, wala na pong battery yun di ba? Electric na nga ho Ang B na lang check na lang ninyo yung battery level, yung charge level, parang cellphone. Pagka 20% na lang, kargahan mo muna. Kung hindi, titirik ka niyan, ititigil ka niyan. And unlike in foreign nation or foreign country, marami na po silang mga charging stations along the way. Even in their highways, kahit po yung mga malalayong lugar. Sa atin po, hindi pa po ganun yan. So, check po ninyo yung level ng battery at yung LONW ng blow bagets, ganun pa rin yung ilaw, yung oil quality at yung water coolant o radiator. Sa W naman po, yung W, wala pong radiator kasi yung electric vehicle Check po ninyo yung windshield washer. Para po pagka marumi na yung windshield ninyo, meron pong tubig, malilinis ninyo, clear yung inyong sight sa inyong dinadaanan. And then of course, the brakes, yung air ng goma, pareho pa rin po yan kahit electric ang gamit ninyo. Yung G, wala pong gas yun lalo na yung full electric, di ba? Check ninyo again yung battery capacity. So relevant pa rin yung blow bagets whether you are using a traditional engine sa inyong sasakyan o yung electric vehicle. And of course, yung engine, while wala pong motor, check po ninyo yung alerts. Yung mga paalaala ng inyong electric vehicle, kung may mga nakailaw, baka may nakakaligtaan tayo na bigyan ng atensyon para hindi rin po kayo tumirik. And again, yung T, gulong, may gulong yan kahit po electric ang sasakyan nyo. At ang gulong yan, nakakatiyak tayo, bilog din. Mahirap naman na kwadrado yung gulong ng electric vehicle ninyo. And most importantly, yung S, yung self, yung sarili. So yan, blow bagets, mag-iingat po. Sana po ay lahat tayo ay magkaroon ng meaningful observance of the Holy Week, and may we all have a safe travel papunta at pauwi sa ating destinasyon. Ganon din ngayon, habang tayo po ay nagla-live, marami pong salamat sa lahat ng nagpaintulot sa akin na samahan kayo kung ano man po ang inyong ginagawa. So tapos po tayo sa ating blow bagets. Alam kong lahat po ay naghahanda na, nagmamadali sa mga destinasyon natin. Kaya inuna ko po muna yung public service natin, yung blow bagets. Sa lahat po ng babiyahe, siguraduhin, hindi lamang ang sasakyan ang nasa kondisyon, kung hindi, ang isipan, ang katawan, ang kalusugan ng magmamaneho. Kung sino man ang designated driver, pinakamahalaga pala, bago ko makalimutan, huwag magmamaneho ng lasing. Huwag magmamaneho ng nakainom ng sobra-sobra. Pinakamainam, huwag nang uminom. Kung magmamaneho, maglagay na lang ng designated driver, yung talagang hindi po iinom. Again, while we are mindful of our own respective safety, kailangan isipin din ho natin yung ating makakasabay sa daan, yung ating makakasalubong, yung mga tumatawid, yung mga pedestrian, nang sa ganoon ho ay wala tayong maging perwisyo, hindi tayo makaperwisyo, hindi po tayo maaksidente, at hindi din po tayo makaaksidente. So blow bagets, mag-iingat po lahat, magkaroon tayo ng isang meaningful observance of the Holy Week, at makauwi po lahat ng ligtas, papunta at pauwi sa inyo pong mga destinasyon. Okay, so yun po Maganda po yung advice ni Attorney Vic Rodriguez
sa panahon ng crisis ngayon sa Pilipinas. At yun po ang mga tips, no, ng ibinigay niya para makatipid po tayo dito, especially sa energy crisis na ating dinadaanan ngayon. Okay? So, ayun guys, no? Libre kayong mag-comment, mag-react po dito sa ating mga pinag-usapan at willing po tayong basahin isa-isa ang inyong mga komento sa comment section. Okay? Comment na kayo. At don't forget na i-like at saka i-share itong video natin para makatulong naman tayo na aabot ito sa malawak na audience at importante awareness sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, no, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, no, nakakatulong po sa channel na ito na mag-subscribe kayo. At the same time, nakakatulong rin kami sa inyo na mabigyan po kayo ng mga update information sa mga nangyayari. Okay? Libre lang yan ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman